Well mga kapopong, sa muling umiigting ang tensyon sa gitnang silangan, muling napunta sa sentro ng usapan ang mga desisyon ni Donald Trump. Ang mga pangyayaring sunod-sunod ay nagdulot ng panibagong kaba, hindi lang sa rehiyon, kundi pati sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa usapin ng ekonomiya at energy. Nagsimula ang lahat matapos ang mahahabang pag-uusap sa Islamabad na umabot ng mahigit 20 oras. May ilang opisyal na nagpahayag ng pag-asa noong una, ngunit sa huli, hindi pa rin nagkasundo ang magkabilang panig. Kaagad pagkatapos nito, inanunsyo ng Estados Unidos ang pagpapatupad ng mahigpit na maritime restriction laban sa Iran, partikular sa paligid ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng global energy supply. Ang naturang plano mga kapupong ay agad na nagdulot ng pag-aalala. Kilala ang Strait of Hormuz bilang isa sa pinakamahalagang daanan ng oil at gas sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema rito, mabilis itong nararamdaman sa presyo ng bilihin at galaw ng merkado sa iba't ibang bansa. Hindi nagtagal, nakita ang epekto nito sa energy markets. Biglang tumaas ang presyo ng oil na umabot sa mahigit $100 bawat bariles. Para sa mga eksperto, malinaw itong senyales ng takot sa posibleng pagkaantala ng supply. Kapag nagpatuloy ito, maaaring tumaas ang gastos sa transportasyon, produksyon, at maging sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Ayon sa ilang eksperto mga kapupong, ang ginawa ng Estados Unidos ay isang planong paraan upang ma-pressure ang Iran na sumunod sa ilang hinihingi, lalo na sa usapin ng nuclear program. Ngunit may mga nagsasabi rin na delikado ang ganitong galaw. Sa halip na mapababa ang tensyon, maaari pa itong magdulot ng mas malalang sitwasyon na mahirap kontrolin. Hindi naman nagpatinag ang Iran. Sa kanilang mga pahayag, malinaw nilang sinabi na hindi sila basta uurong. Ipinakita rin nila ang kanilang kakayahang makaapekto sa galaw ng Strait of Hormuz, bagay na lalong nagdagdag sa pangamba ng maraming bansa. Anyway mga kapupong, ang sagupaan na ito ay may malalim ng epekto sa rehiyon. Maraming infrastruktura ang naapektuhan at ang normal na pamumuhay ng mga tao ay nagbago. Sa loob mismo ng Iran, iniulat ang iba't ibang hamon, kabilang ang pagkaantala ng serbisyo at pagbabago sa pamumuno. Sa mga kalapit na bansa, dama rin ang epekto. Nagkaroon ng pagbabago sa produksyon ng energy at naapektuhan ang mga shipping routes. Kahit ang mga alternatibong daanan ay hindi rin ligtas sa pressure na nagpapakita kung gaano kakonektado ang buong rehiyon. Hindi lang ito usapin ng gitnang silangan mga kapupong. Sa buong mundo, ramdam ang epekto nito sa ekonomiya. Ang pagtaas ng presyo ng oil at gas ay nagdulot ng dagdag na pressure sa inflation. Dahil dito, naging mas maingat ang mga central bank sa kanilang mga susunod na plano. Dito sa Asia, malaking usapin ito dahil maraming bansa ang umaasa sa energy imports mula sa rehiyong ito. Kapag nagkaroon ng tuloy-tuloy na problema sa supply, maaaring maapektuhan ang produksyon ng mga industriya. Sa Europe naman, nagsisimula ng maramdaman ang pagtaas ng gastos sa energy na nagpapabigat sa budget ng mga pamilya at negosyo. Well, pabago-bago rin ang galaw ng financial markets. Ang bawat pahayag at aksyon mula sa Washington ay may agarang epekto sa kumpiyansa ng mga investor. May mga sandaling tila humuhupa ang tensyon pero agad itong nasusundan ng panibagong pressure. Sa kabila ng lahat mga kapupong, may pag-asa pa rin ang ilan na may babalik ang pag-uusap sa maayos na paraan. Ang mga tao sa mundo ay patuloy na nananawagan ng mas maingat na kilos mula sa mga leader. Para sa kanila, mahalaga ang katatagan, lalo na sa isang rehiyon na may malaking papel sa global economy. Habang nagpapatuloy ang mga pangyayari, malinaw na ang bawat desisyon ay may malawak na epekto. Hindi lamang ito tungkol sa dalawang bansa, kundi sa buong mundo na umaasa sa maayos na daloy ng energy at ekonomiya. Sa ngayon, nananatiling nakatutok ang lahat sa kung ano ang susunod na mangyayari. Well mga kapopong, sa mga oras na patuloy ang tensyon sa Middle East, nagpalitan ng pahayag ang United States at Iran tungkol sa posibleng kasunduan na magbibigay daan sa pagbawas ng sagupaan sa rehiyon. Si President Donald Trump ay nagpakita ng kumpiyansa na maaaring makamit ang agreement sa kabila ng mga hamon at hindi pa malinaw na sitwasyon sa ground. Ayon sa kanya, may pag-asa pa rin na magtutuloy-tuloy ang usapan upang makabuo ng mas matatag na kapayapaan at estabilidad. Matapos ang ilang linggo ng sagupaan na nagsimula noong huling bahagi ng Pebrero, nagkasundo ang dalawang panig sa isang pansamantalang ceasefire. Layunin nito na bigyan ng espasyo ang negosasyon at bawasan ang tensyon. Isa sa pinakamahalagang issue ay ang Strait of Hormuz,
isang makitid ngunit kritikal na daanan ng global oil supply. Kahit may ceasefire, maraming barko pa rin ang hindi makagalaw ng normal na nagdulot ng pangamba sa supply ng energy sa iba't ibang bansa sa Asia at mga tao sa mundo. Si President Trump, mga kapupong, ay nagbigay ng matitinding pahayag laban sa Iran at sinabi niya na hindi natutugunan ang inaasahang daloy ng supply sa mahalagang ruta. Binibigyang diin niya na mahalaga ang pagbabalik ng normal na operasyon sa Strait of Hormuz upang matiyak ang maayos na global trade. Sa kabila ng kritisismo, nananatili siyang optimistiko na may posibilidad pa rin ng mas malawak na agreement sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na usapan. Ang posisyon ng Iran ay masalimuot. May mga bahagi ng ekonomiya at infrastruktura na naapektuhan, ngunit ipinakita rin nila na may kakayahan silang makaapekto sa global trade routes dahil sa impluensya nila sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga eksperto, ito ay nagiging mahalagang leverage sa negosasyon. May mga ulat din na isinasaalang-alang ang bagong kondisyon para sa mga barkong dumadaan, kabilang ang posibleng fees para sa oil shipments, na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga leader sa iba't ibang bansa. Sa likod ng mga pangyayari, mga kapupong, nagpapatuloy ang diplomatic efforts ng iba't ibang bansa. May mga leader na nakipag-usap para subukang ibalik ang normal na daloy ng shipping at suportahan ang mga plano para sa usapan. Ang mga pag-uusap na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng cooperation ng mga bansa. Sa kabila ng ceasefire, malinaw na kailangan pa ng mas mahabang proseso upang makamit ang mas matatag na kasunduan. Nananatiling may maingat na pag-asa sa sitwasyon, ngunit may kasamang uncertainty. Ang mga hakbang tungo sa kapayapaan ay patuloy, ngunit kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na usapan at kooperasyon ng mga leader upang makamit ang mas stable na hinaharap para sa lahat ng apektadong panig at mga tao sa mundo. Sa mga oras na ito, mga kapupong, patuloy ang pagtingin ng mga eksperto sa magiging epekto ng sitwasyon sa global economy at sa energy market. Ayon sa kanila, mahalaga ang malinaw na komunikasyon at maayos na plano upang maiwasan ang karagdagang pagtaas ng presyo ng oil at iba pang produkto. Maraming bansa ang nakatuon sa pagpapanatili ng stable na supply chain, lalo na sa Asia, kung saan malaking bahagi ng trade ay dumadaan sa mga critical routes. Binibigyang diin ng mga leader ang kahalagahan ng kooperasyon upang mapanatili ang stability at maiwasan ang karagdagang tensyon. Sa kabila ng mga hamon, may mga hakbang na isinasagawa upang palakasin ang usapan at hikayatin ang mas malawak na agreement na magiging kapaki-pakinabang sa lahat ng panig at sa mga tao sa mundo.